Hello everyone! So welcome back to my channel. So today's video, i-share ko sa inyo yung mga things to prepare ninyo for your Hong Kong trip. Syempre guys, una ang inyong passport. Yan, valid pa siya dapat within 6 months. Kailangan niyang passport syempre guys pag kayo ay mag-out of the country. Then second guys, ang inyong flight details. Yan, so kami sa Cebu Pacific kami nag-book ng aming flight. So, kailangan guys, naka-ready na yan sa inyo. Kayo guys, kung gusto nyo siyang i-print, pwede rin guys. Kasi minsan hihingin niya ng inyong IO o yung immigration officer. So, to-check nila yan ng inyong flight details. Or pwede rin naman guys, i-screenshot nyo na lang, i-download nyo na lang kaya yan sa inyong cellphone. Pwede naman guys na i-screenshot nyo, i-download nyo siya sa inyong cellphone and then yun na lang ipakita, i-present nyo sa IO. Pero kasi mas gusto ko na i-print out na lang siya. Yung pangatlo naman dapat nyong i-prepare, syempre guys, ang e-travel. Ang e-travel guys ay kailangan nyo siyang i-fill out in 72 hours guys before ng inyong departure. Yan. So, ngayon, September 23, 2025. So, ang flight pa namin is next month. So, hindi pa ako, guys, makakapag-prepare o makakapag-fill out online ng e-travel. By the way, ito nga pala, ang e-travel ay i-fill out nyo yan or gagawin nyo siya bago kayo umalis ng Pilipinas at bago kayo bumalik ng Pilipinas. So, 2 beses yan, guys, ang e-travel. So, within 72 hours sila pareho. Then, kasunod naman ay ang travel tax. So, travel tax ay pwede naman to isabay pag bubook ninyo ng flight or doon na lang mismo sa airport. Kami ay sa airport na lang. Hindi na namin siya binayaran online kasi maaga naman kami pumupunta ng airport. So, kaya nasa sa inyo yun kung ano yung gusto ninyo, kung online na lang, na may charge lang siya pag doon kayo sa online. Pag doon naman sa airport, okay lang, pero pipila kayo, wala naman siyang extra charge. Then, kasunod naman ang accommodation booking ninyo. So, kami ginawa na namin siya bago pa ang aming flight. So, kailangan nyo yan guys na mag-book na kayo. Nasa inyo naman yan kung gusto nyo siyang pay now, naka-pay now or pay at the hotel. So, okay lang yun guys. Kung ano yung mas gusto ninyo pag nag-book kayo ng inyong accommodation. Yung sa amin, naka-pay now na siya para mas malaki yung discount namin. So, ngayon naman, ilalagay ko na lang din dito guys yung screenshot nung amount na binayaran namin sa hotel for 7 nights kami. 7 nights kami, 8 days and 7 nights kami sa Hong Kong. Hindi ko muna gagasabihin kung saan kami nag-book, kung anong name ng hotel. Dahil gagawa ko ng separate video dyan, guys. Yung aking reviews, yung ratings ko dyan sa hotel na yan. And then, kung bakit ba dyan kami nag-book. At kung mai-recommend ko ba yan sa inyo or hindi. Kasi naman, guys, ang inyong itinerary, guys. So, mas maganda kung ipiprint nyo na siya. Yung mga schedule ninyo ng mga schedule nyo guys na gagawin sa Hong Kong. So, saan ba kayo pupunta, kung ano ba yung hotel ninyo. So, yun, nakalagay siya doon sa inyong itinerary. So, mas maganda i-print out nyo rin yan dahil baka hingin yan sa inyo ng inyong IO. Next, ang proof of employment. So, ngayon, ang sa case namin, dahil wala kami ng husband ko, ang mag-Hong Kong. So, siya lang yung employed, ako naman yung unemployed. So, ginarantor lang nga ako sa trip na to. So, sa lahat ng trip namin na nasa video ko sa YouTube, ay guarantor lang niya ako, guys. So, ang ginawa namin, ang mga niready ko, dahil ako ay ginarantor niya, syempre, ang ID ko, at saka yung birth certificate ko, original copy, at saka yung marriage certificate, na original copy din ang dalhin ninyo. Dahil hiningi yan talaga sa akin ng IO nung first time kaming nagpunta ng Japan. Pero yung second time, hindi na siya hiningi yung birth certificate. Parang tinanong na lang sa amin kung sino kasama ko, ganyan, kung kailan nang balik. Parang gano'n na lang yung tanong. By the way, guys, ililink ko na lang din sa description box
So, kung gusto nyo guys, malaman yung mga immigration experience ko, punta na lang kayo guys sa aking profile, makikita nyo siya or ilalagay ko na lang din sa description box yung immigration namin guys and immigration experience. Then yung sa husband ko, nagdala siya guys ng ID, company ID, and then kailangan hindi siya photocopy dahil kailangan talaga yung pinaka-ID niya. And then yung COE, mas maganda kung naka-print out na lang din siya, pero nasa inyo naman kung ayaw niya mag-print, okay lang naman, i-download nyo lang siya sa inyong cellphone, then yun na lang ipakita nyo sa I.O. kung sakaling hingan ito sa inyo. ITR, magdala na lang din kayo para okay kung may available naman kayo, pero hindi naman siya madalas hinihingi, pero mas maganda, dalhin nyo lang din para ready. Then, eSIM guys, kung compatible ang cellphone nyo sa eSIM, meron yan sa Klook, pwede kayong bumili doon. Pero kami, madalas naming binibili pag kami pumupunta ng ibang bansa like Japan or ngayon nga sa Hong Kong, yung data SIM card. So ngayon, nagkamali ako kasi dalawa na pala, nakabili na kami sa Klook ng data SIM and then nakabili pa pala kami ng isa pa sa Lazada. O basta ilalagay ko guys dito sa screenshot, ilalagay ko sa screen kung saan kami bumili ng aming data SIM. And then, yung amount na lang din, ilalagay ko dyan. And then, sa description box, ilalagay ko na lang din yung link kung saan kami bumili sa Klook para mas madali nyo silang i-purchase online. Para kiklik nyo na lang. By the way, meron din pala kaming Macau trip. So, Hong Kong and Macau yung trip namin. Kaya yung dapat na bibilhin yung SIM card ay kailangan compatible na rin ang Macau. Ipapakita ko pala sa inyo yung binili ko sa Lazada na ito. Ito siya. Ayan. Yan siya. Kita ba? Ayan. Yan siya. Dalawa yung binili ko para tig-isa kami. So, pag kami magkasama, isa lang yung gagamitin natin kasi hindi naman siya unlimited. Then, yung binili naman natin sa Klook, ay doon na lang natin sa airport kukunin. So, gagawa ko ng isa pang video para doon sa ating airport guide. Kung saan ba natin kukunin yung mga SIM card natin or mga octopus card na pinurchase natin sa Klook. Yan. So, gagawa tayo ng ibang video doon. So, ngayon, ito, pinakita ko lang ito dahil ito binili lang natin sa Shopee or Lazada. Basta ilalagay ko na lang dito, guys, sa screen or sa description box kung saan ko pinagbibili tong mga to, guys. So, yon. Then, yon ang travel insurance. So, kuha na lang din kayo ng travel insurance. Octopus card, kumuha na kami ng octopus card sa Klook. Yan, ay ilalagay ko ulit dito sa screen kung saan kami bumili and then sa description box yung link ng pinagbilhan namin ng octopus card para i-click nyo na lang siya. Then, GCash. Kung may mga GCash card kayo, ay okay na okay yan, guys. Kung wala pa, mas maganda kumuha na kayo ng GCash card ninyo dahil mabilis lang naman yan. Alam ko may bayad siya pag kumuha kayo ng GCash card. Bakit? Ba't kailangan nyo may karoon ng GCash card? Kasi doon na lang kayo mag-withdraw sa airport or kung saan mang ATM meron doon. Doon na lang kayo mag-withdraw using your GCash card. Kasi mas maganda daw yung sa conversion rate nila pag kayo ay nag-withdraw using your GCash card ay ang GoTyme card. So, meron kami noon, madali lang kumuha ng GoTyme card. Pareho kaming may GoTyme card kasi mas maganda yun, guys. Kung sakaling hindi kayo makapag-withdraw using your GCash, pwede naman ang GoTyme. Then, wala namang bayad nung kami GoTyme card. Napunta lang kami sa mga kiosk ng GoTyme and then, yun, ready na agad siya. Nandun na, nakalagay, naka-imprint na doon yung name. Then, yun, pwede na siya agad magamit. Pwede nyo na i-withdraw yan. Pwede nyo na gamitin din yan sa Hong Kong trip ninyo. Yan. And then, na-research ko rin siya, guys, na pwede siyang sa mga ilang transportation sa Hong Kong.
Yan. So, itatry din yan natin na kung pwede nga bang gamitin ang GoTime card sa mga ilang transportation natin sa Hong Kong. So, yan. Ilalagay ko yan, guys. Ibang video naman yan na gagamitin natin ang GoTime card. Kung okay ba siya. Kung maganda ba siya. Kung saan ba siya pwede or saan ba siya hindi pwedeng gamitin. So, sa Hong Kong trip natin yan i-share, guys. So, please subscribe to my channel para updated kayo sa mga video pa natin i-upload. Bakit mas gusto ko rin mag-GoTime card? Para mas na-track ko, guys, yung mga expenses ko. Mas nagtatrack ko din yung mga pamasahe, kung magkano ba yung fare sa ganito, ganyan. Para pag sa next video ko at nagawa ko ng mga travel na expenses namin dito sa Hong Kong, mas detailed na siya. Kasi nung mga recent trip namin sa Japan, hindi ko talaga siya natatrack isa-isa yung mga transportation, ganyan. So, ito, mas gusto ko natatrack ko na siya. Kaya, mag-go time na lang kami. Yan. Alam mo, guys, hindi ito yung first time namin mag-Hong Kong. First time na mag-Hong Kong, napakatagal na nun, guys. Siguro mga 5 years ago. So, hindi pa ako nag-vlog nun. So, wala akong video doon. Kaya nga gusto ko rin bumalik kasi masyado nang matagal yung aming Hong Kong trip. And then, isa pa, nakapackage kasi kami that time. 3 days and 2 nights lang. So, halos wala kaming napuntahan sa Hong Kong. Hindi nga kami, guys, nakapag-Macau. So, ngayon, sa second time namin mag-Hong Kong, halos lahat ng attractions ay mapupuntahan natin sa trip na to. Yan. So, super duper excited na ako, guys, na mag-Hong Kong at i-share sa inyo ang Hong Kong trip natin. Then, ito nga pala, isa pa nga pala, guys, sa binili natin ay ang collapsible mini tabo. Ayan. O, diba? Yan, bumili na rin ako nito. Wala lang kasi nakuitan ako. Tsaka, hindi naman siya ganun kalaking space sa inyong mga bagahe. Diba? So, yan. Ayan ah. Pakita ko sa inyo. Giganyan mo lang siya. Yan. O, diba? Yan, binili ko na, ilalagay ko na lang, guys, yung link sa description box. Di ba, balik natin. Diba? Ganyan lang siya. Ilalagay ko yung link sa description box kung saan ko siya binili. Mura lang naman siya. Yan. Para magagamit nyo yan doon sa Hong Kong trip ninyo. And then, ilalagay ko na lang din dito sa screen yung itsura niya and then yung amount kung magkano pa nga pa ito. Mini tabo. Pero nasa inyo naman yan kung gusto nyo bumili nito or what. Ako kasi gusto ko. Try ko lang, 'di ba? Pero nung kami, nag-first time kami ng Hong Kong, hindi naman kami na ganito. Wala lang, parang feeling ko magagamit pa rin naman 'to. Yan. So, yeah. Next na binili namin sa online ang insect repellent. Yan. So, hindi pa siya dumadating, guys, kasi kaka-order ko lang online. Pero ilalagay ko na lang yung link sa description box ulit. And then dito sa screen, i-flash ko dito sa screen yung amount ng ating insect repellent. Yan. Para protected ang ating skin. Yan. Next, ang power bank. So, mabilis tayong malobat, guys. Yung cellphone natin, kailangan natin yan dahil yun yung guide natin sa mga Google Maps. Yan, sa mga Google Maps, sa mga direction natin. Kaya dapat lagi tayong may power pack. Tripod. Yan, tripod. Dahil dalawa kami, dahil para pang magpipicture tayo, ay meron kaming picture together. Hindi lang isa-isa. So, dalawa pala ang nabili namin na tripod. Pero okay lang kasi magagamit naman yan pareho. Pag nagkaiba nila, guys, ito medyo konti lang yung space na makukonsume natin sa ating luggage. Ganyan siya. Ilalagay ko na lang, hanapin ko kung saan binili ito ng husband ko kasi siya yung bumili nito. So, yan siya. Ganyan, oh. O, yan. So, may ano din dito. May light din, oh. May, yan. Then, ito. Alam ko, mahaba din siya, guys.
So, nandito yung para mag-ano siya. Yung stand niya. So, ganyan siya. Then, napapahaba pa yan ha. Napapahaba pa siya. So, baka ito na lang din yung dalhin namin kasi mas kasya siya sa space. Kasi hindi kami kumuha ng 20 kilo na luggage eh. So, hanggang 7 lang yung kinuha namin. Kasi nga, ayoko muna magdala ng madami. Kasi nga, ang hirap din talaga kung masyadong madami yung dala. Kaya, baka ito na lang yung dalhin namin. Pero, papakita ko pa rin sa inyo yung isa ko pang binili. Ito naman siya. Ayan. Ito siya. Then, may black siya. May white, purple, and pink. Yan ang mga color na available nila. May black, may white, purple, and pink. Maganda rin to guys. Kaso, ano ko dito, parang masyadong malaki siya. Then, may kasama siya nito. Dalawa to eh. Nandun sa kwarto yung isang light. Dito ilalagay sa kanan at kaliwa yung isang light. So, yan. Then, paano ba? Try ko pang ipakita sa inyo. Medyo ano kasi siya, medyo malaki-laki din yung ano niya. Sama na rin siya niyan. Dalawa. Then ito, may lagayan din siya. Ayan o. Diba? May ganito pa siya. Kaya medyo, ano siya sa space natin. Siguro, dating ko na lang siya pagka medyo malaki na yung meron na tayong baggage allowance na 20, ganyan. Kasi ngayon naka 7 lang. Pero magagamit pa rin natin siya. Then yan oh. Ganda rin niya guys. Ayan. Then mahaba din siya. Baka mga ano din. Parang abot din ng mga 5 feet. Mga ganun. Tapos yan. Basta ano mo siya. Basta na tatayo din siya. Malaki din. Kaya pwede rin siya. So ilalagay ko na lang din sa description box kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng tripod. Then, bumili na rin kayo ng Universal Travel Adapter. Ganun to siya. Ito yung tatak natin, Omni. Yan. Hindi ko pa siya nabubuksan. Then, yung amount, ilalagay ko na lang again sa screen. Kailangan to guys. Hindi lang naman to sa Hong Kong pwedeng gamitin. Madami pa tong pwedeng gamitin sa iba't ibang bansa pa. Then, kasunod naman ang ating headband. Yan. Yan guys, so binili natin again to sa online. Lagay ko sa screen kung magkano ba. So, iba't ibang design yan. So, ito tayo. Mga pupunta dyan ng Disneyland. So, kailangan meron tayong ganito. You know? Yan. So, kailangan meron tayong ganito. Kasi ano nyo, magkano to doon? Hindi ko rin alam. Kasi alam ko mahal doon, guys. So, mas maganda meron na kayong ganitong dala. Yeah, meron naman sa mga hotel ninyo, sa mga accommodation ninyo ng towel. Pero ako, nagdala lang din ako ng extra. So, ito. Yan. Diba, liit, diba? So, yan. Nagdala na lang din ako. So, first time kong bumili ng mga ganitong klaseng bath towel. Then, bumili na rin ako sa online ng waterproof passport holder. Yan. Dalawa. So, ito yung pinili kong color. Alam ko may iba pa silang color, pero ito yung binili ko sa husband ko, and ito naman yung sa akin. Bakit ko siya binili? Kasi nung nag-trip kami nag-Japan trip kami. So, magkakahiwalay siya ng lagayan. So, gusto ko nasa isa na lang siya. So, pagkuha ko ng passport, ganyan. So, yan. Pag kailangan passport, then dito ilalagay ko naman yung GCash card, yung Octopus card, and then yung ating GoTime card. Then dito naman yung ating boarding pass. Bakit? Ba't kailangan ko pa rin siyang i-keep ang boarding pass? So, mamaya malalaman ninyo. Then, kasi naman natin na binili ay ang ito guys. Yan. Digital luggage scale. Yan.
Kailangan nyo to para sure na kayo na hindi kayo lalampas ng timbang sa inyong mga luggage. Yan, kailangan nyo na may ganito kayo. Mura lang naman to. Lagay ko na lang sa screen kung magkano at kung saan ko siya binili. Then, meron din pala akong biniling guys, na set siya. Lagay ko na lang sa screen yung itsura niya. Kung ilang piraso at saka yung amount. So, ganito yung itsura niya. Iba't ibang size. So, ito may pahabang ganyan. So, ilalagay ko na sa screen yung picture. Yan. So, nandito nakalagay yung makeup ko. Ganyan. Then, yan. May salamin pa nga ako dito dala. So, sa mga dadalhin ko. Para naka-compress na yung mga dala nyo. Like, yung damit ninyo. Ganyan. Nakalagay, naka-organize siya sa inyong luggage. So, yun, isang pack sa akin, yung isang pack sa husband ko. Mas maganda may ganyan kayo para hindi magulo yung paglalagay ninyo sa inyong luggage at saka mas nakakatipid kayo sa space ng inyong mga luggage kasi nako-compress nga siya. So, kailangan meron talaga kayong mga ganyan. Next, ang Turbo Jet. Guys, dahil may Hong Kong nga tayong trip, dahil may Hong Kong trip tayo, meron tayong Turbo Jet. Bakit? Dahil meron tayong 2 ways pagpunta ng Hong Kong, from Hong Kong to Macau via bus or ferry. So kami, pinili namin muna yung Turbo Jet papunta and then pabalik mag-bus naman tayo para matry din natin pareho. Turbo Jet dahil meron nga pala na free. So hindi ko lang alam kung hanggang kailan sila free. Pero yung binook ko siya, travel date namin is October, yun, meron pa siya. So, baka makakuha pa rin kayo. Gagawa na lang ako ng separate video kung paano ba mag-book online ng Turbo Jet. Yan, free lang siya. So, as in zero, wala kayong babayaran. Kailangan nyo lang ng inyong passport and then, syempre, yung boarding pass. Kaya nga ako din bumili nito. Dito ko ilalagay yung boarding pass natin. Para ikikip pa rin natin siya pagpunta natin ng Macau. Yan, gagawa natin ng ibang video yung mga ganyan, yung experience namin sa Turbo Jet, papunta ng Macau, and then, bus naman from Macau to Hong Kong. Sa aming itinerary ay ang Star Ferry. Kasama yan sa aming first night or first day sa Hong Kong, ang Star Ferry. So, binook namin to sa online, sa Klook. Yan. And then, nagawa ko ng separate video para doon naman sa itinerary namin sa Hong Kong. Nasa inyo naman yon kung gusto nyo mag-Star Ferry sa Victoria Harbor. Pwede nyo rin siyang hindi isama sa inyong itinerary. So, nasa inyo naman yan. So, kami, for experience lang, so itinry namin siya. Itatry natin siya sa Victoria Harbor. Next naman ay ang Ocean Park. Yan, mag-Ocean Park tayo, guys. Then, ito, ilalagay ko sa screen kung magkano na ba ngayon ang presyohan ng Ocean Park sa Hong Kong. Yan, maganda yan. Dapat maganda yan isama nyo sa itinerary ninyo or sa pagbubuk nyo bago pa kayo magpunta ng Hong Kong, yung Ocean Park. Then Disneyland, yan, Disneyland ay mas maganda rin i-book nyo na rin ahead of time sa Klook. Yan. So, makikita nyo rin yan yung amount kung magkano ba ngayon ang Disneyland. Alam ko, iba-iba yan ng presyo. Depende sa araw. So, kami weekdays kami pupunta ng Hong Kong Disneyland. Peak Tram and Sky Terrace. Yan. Meron din tayong activity niyan. Binook natin yan sa Klook. Ilalagay ko ulit sa description box and sa screen kung magkano ba ang ngayon, ang Peak Tram at saka Sky Terrace. Yan, may city bus. Hop on and off. Yan, magkano nga ba yan? Nalagay ko na lang din sa screen. Ko na rin ang express train sa Klook from city to airport. Yan, may option naman kayo kung balikan ang kukunin nyo from airport to city, city to airport. Pero kami ang pinili namin ay from city to airport.
Yan, kasi medyo maaga yung ating flight noon. Kaya mas maganda, mas mabilis yung transportation natin. Kaya kami kumuha sa Klook. Ilalagay ko dito ang details sa screen and sa description box. And then, yung pagpunta kasi namin from Hong Kong Airport to City Center, kami ay magbabus lang. Para ma-experience naman natin magbus from Hong Kong to, from airport, Hong Kong Airport to City Center. Yan. So, maganda naman ding experience yan dahil hindi naman tayo nagmamadali, and then maganda rin naman yung oras ng dating natin sa Hong Kong. So, maaga pa yon. So, yung check-in natin medyo matagal pa rin, kaya abot pa rin tayo sa ating pag-check-in sa ating hotel. And ito pa nga pala guys, optional lang naman din to. Matagal ko na namin itong binili. Actually, yung husband ko yung bumili nito. Matagal na niya itong binili. Hindi pa namin nagagamit. Mga trip na napuntahan namin, hindi pa namin ito nagagamit. Yung collapsible water bottle. Dalawa yung binili niya, oh. Yan. Hindi ko na alam kung saan niya to binili, pero i-check ko, ilalagay ko sa screen and description box kung magkano ba ang bilhin niya dito. Yan, optional naman to, pero kung gusto niyo makatipid, pwede kayong magdala ng mga ganito, mga collapsible na to. Bago kayo pumunta ng Hong Kong guys, ito yung mga dapat nyong i-prepare. Things to prepare for your Hong Kong trip. So, ito yung mga kailangan nyo talagang i-prepare guys pag kayo ay nag-Hong Kong na. So, yun lang guys. Dito ka natatapusin ang ating video. I hope nakatulong sa inyo ang video na to. Mga things to prepare ninyo sa inyong Hong Kong trip. And so, thank you for watching. Bye-bye!